Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa isang masipag at magaling sa kanyang trabaho. Ang kanyang dedikasyon ay hinangaan ng mga kasama niya sa opisina. Lagi nakasentro ang kanyang isip sa trabaho samantalang ang mga kasama niya sa opisina pagkatapos ng office hours ay nauwi agad sa kani-kanilang pamilya at ang iba naman ay nag-enjoy sa kanilang pupuntahan. Siya si Arturo, ang sentro ng ating kwento ay nasa edad na 40 taon gulang. Masaya siya sa kanyang buhay binata. Mas gusto niya lagi na mag-isa. Ayaw niya mag-asawa dahil para sa kanya ang pag-aasawa ay isang mabigat na obligasyon na hindi niya kayang gawin. Sa tuwing sasapit ang araw ng sahod, iniipon niya ito sa bangko. Dahil mag-isa lang si Arturo, pag-uwi niya sa kanyang tinitirahang apartment. Agad siyang magluluto ng kakainin, pagkatapos kumain maglalaba naman ng maruming damit at matutulog na para kinabukasan maaga siyang gigising papasok sa trabaho. Sa opisina, madalas siyang biruin ng kanyang mga kasama sa trabaho. Arturo, mag-asawa ka na, marami tayong kasamang babae sa office na may gusto sa'yo. Si Aida, maganda siya at matalino, alam mong may gusto sa'yo, bakit ayaw mong ligawan? Pare, wala sa isip ko ang mag-asawa, masaya ako sa buhay ko na mag-isa. Ayokong magkaroon ng obligasyon at responsibilidad para bumuo ng pamilya, sagot ni Arturo, pero pare, masarap ang may pamilya na meron nagmamahal at mag-aruga sa'yo hanggang sa iyong pagtanda. Hindi mo mapipigilan ang panahon na darating ka sa iyong pagtanda, malungkot ang buhay na mag-isa ka lang. Ngumiti lamang si Arturo sa kanyang kaibigan sabay tingin sa computer upang ituloy ang kanyang trabaho. Sa sinabi ng kanyang kaibigan, bumalik sa isip ni Arturo ang panahon na nakatira sila sa isang lugar kung saan magulo ang paligid. Dahil sa kahirapan, iniwan sila ng kanyang ama at ang kanyang ina naman ay nag-asawa ng iba. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng hirap at gutom. Habang nakaupo at nakaharap sa computer, hindi namamalaya ni Arturo na tumutulo na pala ang luha niya. Yumuko na lang siya at pabulong niyang sabi, "Ito ba ang pamilyang matatawag ko na masaya, na saan sila para ako alagaan at mahalin? Kaya mas mabuti na ang ganito, mag-isa kaysa iwan muli ako." Makalipas ang maraming taon, habang ang kanyang mga kasama sa trabaho ay may mga pamilya na, namamasyal ang kanilang buong pamilya. Habang si Arturo ay nananatiling mag-isa sa buhay. Hindi na niya namamalaya na siya ay tumatanda na, dumating ang oras na dapat na siyang magretiro sa kanyang trabaho. Sa pangyayaring ito, wala na siyang trabaho, wala ng opisina, wala na rin dahilan para gumising ng maaga. Doon lang niya naramdaman ang bigat ng katahimikan sa buhay na mag-isa. Isang tanong ang umuukit sa kanyang isipan, ito ba ang lahat? Ito ba ang pinaghirapan ko buong buhay ko? Napagtanto niya, ang magtrabaho sa buong buhay ay hindi pala garantiya para magbigay kasiyahan sa tao. Ginugol ko ang lahat ng panahon sa trabaho, ito pala ang mangyayari. Mag-isa na lang ako at tumatanda na at mahirap nang kumilos mag-isa, lalo na walang kasama. Ang aral sa kwento, huwag natin hayaang lumipas ang mga araw na wala tayong ibang ginawa kundi ang magtrabaho. Ang trabaho ay mahalaga sa atin, ngunit kung nag-iisa ka sa buhay, hindi mo madarama ang tunay na kasiyahan at pagmamahal na ibinibigay ng pamilya sa atin. Sa huli, hindi ang iyong trabaho ang mag-iwan ng legasya sa iyo, kundi ang mga taong nagmamahal. Ito ang iyong pamilya. Kung nagustuhan niyo ang kwento, paki-like, share, at mag-subscribe na rin kayo sa aking munting channel. Salamat po.